maging bahagi ng aming pagkatao ang mga aral na makukuha namin dito upang kami maging better Christians at maging better na mga anak mo. Ito po ang aking panalangin in Jesus' name. Amen. The message I would like to share with you this morning is entitled The Power of Christ Over Nature. The Power of Christ Over Nature. Dito po ay makikita natin, dito po sa ating pag-uusapan ngayon, ay yung today's miracle ay ipakikita ang tatlong mga bagay at ito po iisa-isahin natin. Una sa lahat, He is completely unthreatened. Of course, sa pamagitan po ng bagyo o sa pamagitan ng problema ng nature. Yun po ang tinutukoy doon sa verses 23 to 25. Yung miracle ay tinuturo sa atin that He is completely unthreatened. Hindi kahit kailanman siya pwedeng matakot at hindi kahit kailanman pwede siyang mahindik dito sa nangyayaring ito. Ang sabi doon sa 23, Then He got into the boat and His disciples followed Him. Without warning, a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke Him, saying, Lord, save us. We're going to drown. In these verses, we see several things. Una, nothing catches Him by surprise. Walang po pwedeng makapagbigay ng sorpresa sa ating Panginoon Kristo. He knows everything. Anyway, alam naman natin na ang Panginoon natin ay Diyos. Doon sa verse 24, ang sinabi diyan ay, the storm came up without warning. And this, doon po sa single word sa Greek ay ganito, literally means, look, behold. Ito po yung ginagamit diyan. Here it describes suddenness, kabiglaan of the storm. And it came up on the sea. Hence, sa NIV po, ang ginamit na translation ay without warning. Yun ang ginamit. Now, the storm may have been up without warning for the disciples. But nothing catches Jesus Christ by surprise. Alam natin yon. Alam kung bakit? Because He is the Alpha and the Omega. At ang ating Panginoon Kristo knows from the very beginning into the end. Alam na alam niya ang mangyayari at ano pa ang nangyayari. And alam natin that He got into the boat knowing the storm was coming. Alam din niya that God never truly be surprised by kung ano man yung mga nangyayari. At ang totoo nito, walang sorpresang at yung mga pag-iyak, mga pagluha, mga dumarating na anumang kalungkutan mayroon ka, alam din po ng Panginoon, you cannot, hindi mo nga pwedeng sabihin, Lord, alam mo yung nangyari sa akin. Ay totoong alam niya. At bago pa mangyari yon, ang totoo, alam na niya yun. So, yung sinabi niya, see that coming. This happens to us without warning. Ang sabi ng Panginoong Kristo, amen, ang sabi ng mga alagad, sabi niya, Panginoon, kami mapapahamak, yun ang ginamit niya. At itong mga alagad na to, bagamat nagpapanik, notice that Jesus Christ ay hindi man lang siya nasusurpresa. From our limited standpoint, life is unpredictable and life is uncertain. Life's sudden crisis remind us that we are helpless. We are napaka-vulnerable po natin at alam po natin, kagaya ng sinabi sa John chapter 15 verse 5, ang sabi po doon, kung wala si Kristo, ay wala rin po tayo. We can do nothing without Christ. Of course, ang konteksto nun ay pamumunga at ganyan din po naman sa pamumuhay. Kung wala si Kristo, ay wala rin tayo mga magagawa. Nakalulungkot isipin na kung sino ang may alam ng mga bagay na to, parang tayo natitigatig kasama. Tingnan mo dito sa Biblia, ang sabi po ay, He got into the boat, ang Panginoon po, and then His disciples followed Him. Ang ibig sabihin yan, ang Panginoon Kristo ay nauna. At ito po ang gusto kong banggitin sa inyo. Hindi po garantiya na kung kasama mo ang Panginoon Kristo, ay walang problemang darating sa buhay mo. Kung ikaw ay may problemang nararanasan ngayon sa buhay mo, gusto kong ilagay sa isip mo, gusto kong ilagay mo sa isip,
na kalimitan pinahihintulutan ng Diyos ang ganyang mga bagay sa ating buhay. Alam niyo kung bakit? Upang maranasan natin mismo, personally, ang kapangyarihan at presensya ng ating Panginoon Kristo. At ang unang dapat mong malaman sa ating Panginoon, God cannot be threatened by any circumstance. Pangalawa, makikita rin po natin that nothing catches him by surprise. Ang pangalawa is nothing causes him to worry or stress. Nothing causes him to worry or stress. Tignan nyo, habang yung mga alagad ay nagpapanik, habang yung mga alagad ay nagpapanik, ang Panginoon Kristo, ang sabi rito, siya ay natutulog. And hindi lamang ito isang maliit na storm. Ayon po kay Mateo, he calls great storm. Ang ginamit po riyan, furious sa English. Furious storm. At the word uses ay yung sinasabi po rito, apply, yung ibig sabihin ay violent shaking. Yun po ang ginagamit sa original. It is a word that can mean earthquake when applied to the land or tempest. Ito po ay tumutukoy din doon sa storm hit the boat, doon po sa Sea of Galilee, and everything around them was shaking furiously. Yun pong ibig sabihin niyang salitang yan sa Griego. The shaking was so bad that the waves swept over the boat. Nakukuha po ninyo? Now, I don't know a lot of sa kalimitan, yung sa malalaking alon, pero doon, nung ako po'y bata pa sa Kaliraya, ako po ay sanay, at maski sa Mindoro, sanay ako mamangka. Pero hindi ako nakararanas ng ganyan dahil yung lakas ng hangin, lakas ng bagyo. Alam ko na nasa dagat, pero sanay ako ng mayroong malalaking alon, mayroong ganito, pero hindi kasama bagyo. Kasi alam ko yon, pag may bagyo, ay kailangan talagang lumayo. Pero sila biglang dumating kasi wala man lang wala man lang anumang babala na nakita at bigla na lang dumating. Si Mateo ay nagsabi, says the waves were so high that they covered the boat. Yun po ang sinasabi ng Biblia. At as the boat went up and down, the waves was completely hidden in the sight. So nakikita nyo yung bangka, isang nakakatakot na karanasan namin nung kami pumunta ng Daet. Kasama namin doon sina Pastor, I think, Ding. Patungo kami sa may Kinapagihan. Kasama namin yung 3 bata na maliliit pa, si Mark, si Luzel at saka si JR. Si JR, napakaliit pa, batang-bata pa. Sanggol pa nga yan nang kami sumakay na sa boat, yung boat hindi ganun kalaki, pero ang lalaki na ng alon dahil it is fronting Pacific Ocean. May pagkakataon na yung alon, pag dumarating, biglang tataas yung aming bangka, tapos siyempre hahampas yung alon. Pag nakikita ko, papasok yung tubig do sa may muka at hahampas sa may muka, halimbawa ni JR, si JR napapahinagap parang ganun nangyayari sa kanya. At talagang hindi ko rin mawari kung anong naipipinta sa mukha ng aking asawa. Pero isang bagay ang kasiguruhan ko, na ang Panginoon ay kasama namin. Although that was very, very challenging yung aming karanasan na yon. And si Matthew ay nagsabi that in the midst of all that turmoil, then nagkakagulo sila, in the midst of that turmoil, ang Panginoon Kristo ay natutulog. You might wonder, bakit kaya ganun ang Panginoon? Hindi naman pwedeng makatulog ang sino man sa ganung klase. Nagko-commotion na sila. You might say, because they are really tired and they couldn't sleep. Pero alam natin, palagay ko ito ay isang pagsubok sa ng ating Panginoon. Kasi kasasabi lang niya ang tagasunod ng ating Panginoon Kristo. Kasasabi lang niya doon sa ating nakalipas na pag-aaral na ang tagasunod ng Panginoon Kristo ay dapat sumunod sa Kanya. Ang sabi palagay ko ito ay isang napakalaking test. Aking ini-interpret lang ito in accordance to do sa ating konteksto. Sabi ng Panginoon, anyone who will come after me, let him deny himself, Christ, take up his cross daily and follow me. At ipinakikita rito na
Kagaya nung isa, fa-follow ako kahit saan ka man pumunta. Sabi ng Panginoon, batay ka, hindi, kung ikay susunod sa akin, wala ritong pleasure. At yung isa, kailangan ko namang sumunod, kaya lang magpapalibing muna ako ng aking tatay. So may mga condition. Pero ang Panginoon, isinama niya to, nauna siya sa bangka, tapos sumunod yung mga alagad. Ang ibig sabihin niyan, alam na alam ng Panginoon ang mangyayari. At kaya siya ay natutulog sapagkat inoobserbahan niya kung anong nasa utak ng mga alagad niya. Nung man nagsasabing susunod siya. Even if we knew everything that was coming, we would probably still worrying and having stress over it. In fact, makikita natin na ang Panginoon Kristo, nothing causes him to worry or stress. Tulog siya. And the Bible tells us that God neither slumber nor sleeps. But Jesus as a man slept in the boat. Tired and trusting, Jesus slept through the storm. Nothing causes him to worry. Ano pong ibig sabihin niyan? Kung tayo ay mayroong Diyos, anumang circumstansyang ating kinalalagyan ngayon, walang po pwedeng mag-threaten sa atin. Kagaya ngayon, hindi natin alam, matindi po ang coronavirus. Ayon po sa balita, doon po sa Bukidnon, ang paglilibing ng mga tao doon, ginagamit na bako. At talagang, sabi po ay pinakamahina yata na inililibing ay 10 bawat isang araw. Sa Bukidnon lang yun, ha? So, napakarami. At nabanggit nga na diyan sa Binyan ay kailangan bumili pa ng freezer yung kanilang mayor para lang mayroon munang mapag-imbakan dahil ng patay, dahil kulang ang magki-cremate para makuha yun at maubos yung mga namamatay. Ang dami talaga. Pero ang anak ng Diyos dapat hindi nate-threatened. At ang pinakamataas, kung kalooban ng Diyos na tayo kunin, ang pinakamataas na kaligtasan na makikita natin at kagalingan ay yung tayo nasa presensya ng ating Panginoon. Pero hanggat ang Diyos ay may plano sa atin, dapat tayo ay manatiling walang stress. Ipagtiwala natin sa ating Panginoon. God is not threatened. God cannot be. Sabi nga natin ay nothing causes him to worry or stress. Ang pangtatlo, we may panic or fear, but Jesus remains unafraid. Ito po inilagay ko sa aking sariling lingwahe. Nothing could prevent Christians to fear. Nothing could prevent Christians to fear. Walang anumang po pwedeng magmadlang sa isang Kristiyano na matakot. Sapagkat kahit ano lang pwedeng katakutan ng mga Kristiyano But Jesus Christ is unafraid. Hindi siya natatakot kailanman. The disciples are in full panic. Naroon siya sa panic mode. And remember, sila yung mga fishermen, yung karamihan doon. And they were really thought that they're going to die. At makikita doon sa talata na sinabi nga diyan, Lord save us, we are going to drown. Yung pag-aaral ko po nung salitang drown dito, yung drown dito, is the word literal means we are going to perish. Kami po'y mamamatay, yun ang parang ibig sabihin niyan. In this present tense here, you can see that even and translate dito, Lord, we are perishing. Yun ang ginamit. We are perishing. Kami po'y napapahamak and we are in the process of dying right now. Yun ang ibig sabihin. And although the disciples were crying out about the storms, this is also the cry every sinner who comes to God for salvation. Lord, save us. We are perishing. Kaya kung mayroon tayong nakikinig ngayon at nanonood na hindi mo sigurado ang iyong kalagayan at hindi mo sigurado ang iyong kaligtasan, mas mabuting tiyakin mo at tawagan mo ang Panginoon kagaya ng mga alagad na to. Sabi nila, Lord, save us. Or pwedeng sabihin mong, Lord, save me. Otherwise, pag mamamatay tayo na wala tayong Kristo sa puso natin at sa buhay natin,
Hindi natin tinatanggap ang eternal life sa magitan ng ating Panginoon Kristo, wala kaming magagawa. Pero ang gusto ko, napakinggan mo ang message na to, I think it would be good, sa akin lang, suggestion ko, ay bigyan mo ng pagkakataon at tanggapin mo ang eternal life na offer ng ating Panginoon Kristo sa magitan ng pagre-repent. At ating naniniwala ako na repentance ay kailangan at ating tatanggapin sa Panginoon Kristo, yung buhay na walang hanggan. Jesus in these verses is a perfect example of trusting faith of us. The disciples were terrified by the storms, but Jesus was unafraid. Why? Because he completely trusted in his heavenly Father. Doon po sa Psalms 91, verses 1 and 2, ang sabi, "He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, and He is my fortress, my God of whom, or in whom I trust." Yun po ang napakahalaga. Jesus was sleeping. He was sleeping in the boat, showing us how we trust God even in times of crisis like this. Kaya po nating magtiwala sa ating Panginoon. Ang tanong, ay kung magpanik ka ba naman? May nagawa ka ba? May nangyari ba? Ay kung ikay mag-iiyak at kung ikay magtatarang at maglulukso at ikay mag-iiyak, may nangyari ba? Sabi ng Panginoon, "Come to me all you that are labor and are heavy laden, and I will give you rest." Ang sabi ni Peter, "Casting all your cares upon Him, for He cares for you." Yun po ang ating pwedeng sagot dyan. So, yung miracle of calming the storm ay hindi pa nangyayari, pero alam natin kung sino at ang sagot dyan at paano tayo dapat hindi magpapanik. Kung ang Panginoon ay kasama natin, if God is for us, then who can be against us? Makikita natin that Jesus, dito lang makikita natin that Jesus has the power over nature. Let's go to the second one. Christians, He will take care of us. Doon sa verse 26. Sinasabi po doon, He replied, "You of little faith, why are you so afraid?" Yun ang sinabi ng Panginoon. Then He got up and rebuked the winds and waves, and it was completely calm. Yun po nangyari sa verse 26. Una, ang kailangan natin, have faith in Him. Tayo magtiwala sa Kanya. Faith is incompatible with fear. Hindi po pwedeng sabihing mananampalataya ka at matatakutin ka. Nakalulungkot po pag ikaw ay Kristiyano. Tapos, mananampalataya ka at katatakutan natin yon. Maliwanag po yung sinasabi doon sa Psalms 23 verse 4. Ang sabi po doon ay ganito, "Yea, though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me." Ang nakalagay doon, kung bakit hindi ka matatakot, ang sabi ng Panginoon, sabi niya, siya po ay kasama natin. At ganoon din naman sinasabi sa Isaiah 41 verse 10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will help you, I will uphold you with my victorious right hand." Walang anumang nangyayari sa buhay natin na hindi natin kasama ng Panginoon. Dalang sabi niya, "I will never leave you and I will never forsake you." Ang sabi lang ng Panginoon, "You of little faith, why are you so afraid?" The word Jesus uses, the fear here, means to be timid or cowardly. The word na ginamit po niya dyan. In other words, sinasabi po ng Panginoon sa kanyang mga alagad na it is fear that we should overcome. It is overcome by faith. Yun po dapat. Yung pong ating katatakutan ay dapat tinatalo at tinatalo ng ating pananampalataya. At yung pong eksaktong nangyayari sa mga disipulo here ay parang yung pananampalataya nila ang natameme rather than yung kanilang pananampalataya ang siyang mag-overcome. Ang sinasabing faith overcomes the world. Pero sila, they were overcome the world. So, sinasabi po ng Biblia na and little faith means big fear. Yun pong sinasabi doon. Parang equivalent yun. So the phrase little faith appears 5 times sa gospel. 5 beses pong ginamit yan. 5 times pong ginamit yan. At para pong nang tinitingnan ko ito, yung 5 times na yan,
that every time it is used with reference to Jesus' disciples. Ito po yon. And it appears in the Sermon on the Mount, yon, when Jesus is teaching his disciples about faith and trusting God to take care of your need. Ang sabi, huwag tayong matakot sa pangangailangan natin. After taking about how God takes care of the birds and the trees and the grass, and tells them, if it is how God clothes the grass at the field, which is here and today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, O you of little faith? Matthew chapter 6 verse 30. Now, they were panicking in the storm. And once again, makikita natin na sila ay mayroon pong parang may katatakutan sila. This is direct contrast do sa centurion, do sa chapter 8 of the book of Matthew verse 10, of whom Jesus said, I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such great faith. Mantakin mo. Yung lalaking yun, isang centurion, ang totoo, he is still a Gentile. Gentile siya. Pero mas mataas ang kanyang pananampalataya kaysa sa mga alagad niya. Pagkaminsan, nakakalungkot na kung kailan matagal na tayo at matanda na sa pananampalataya, ay matatakutin pa tayo. Hindi ho tama ito. And Jesus is saying, no matter kung gaano makalaki yung storm, the size of the storm, your faith should be the same. Sapagkat yung Diyos na pinagtitiwalaan natin na magliligtas sa atin kahit anong laki o kahit anong liit niyan, yun pero yung Diyos na makapangyarihan at kaya niyang gawin. He is effective in everything na ipagkakatiwala natin sa Kanya. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang kinatatakutan mo ngayon. Hindi ko alam kung anong storm nakaharap mo ngayong umaga. Hindi ko rin alam kung paano mo ginagamit ang iyong pananampalataya. But if you, ngayong umaga, ay meron kang katatakutan at may sinasabing parang storms na parang sinisiklot-siklot ka ng alon sa napakaraming problema. Hindi ko po alam kung ano yung nangyayari sa iyo. Pero isang bagay ang sinisigurado ko sa inyo. Isa lang talaga ang sagot. And Jesus is the answer for all your problems. Masusolve po ang iyong problema kung mayroon kang pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Sinasabi po na Jesus brings you into the storm to test your faith. For example, doon sa sinasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 7, these trials have come so that your faith may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Nakakatuwa na po. So, come to Jesus for help. Alam niyo, pagkaminsan, tinitest din ng Panginoon yung ating buhay sa pagitan ng ganyang mga dumarting na mga pagsubok at problema. God allows all those things to happen para tayo rin ay mag-improve yung ating pananampalataya at masiguradong yung faith natin ay totoo. Hindi ko alam kung anong kalagayan mayroon ka. Baka naman tayo mayroon tinatawag na papatay-patay na pananampalataya na hindi tama. Dapat ang pananampalataya natin ay nakaukol doon sa Diyos na makapangyarihan. Ang sabi, great is the victory and faith is our victory. Number 2, hope in Christ who can rescue us from the storm. Dapat umasa tayo kay Kristo na kaya tayong tulungan at iligtas doon sa storm na yan. And knowing this, doon sa verse 26, he got up and rebuked the winds and the waves, and it completely calm. Yun po ang ginamit. The word rebuke sa Greek means to command with an implication of a threat. Parang mayroon pong pa-threat ang Panginoon. Yun po ang ginamit doon. And Jesus is completely unthreatened, but the storm is not safe from His command. At ang ginamit niyan, what Jesus Christ is telling to the storm. At doon po sa Gospel of Mark ay ginamit niya sa chapter 4 verse 39 ng Mark. Quiet, be still, yun ang parang ginamit niya. That's why it's so amazing na masasabi natin, para bang, buti pa nga, alam niyo, pagka ang batang sasabihin, tumigil, kalimitan yan, hindi titigil Di ba? Ay yung bata, pwedeng pagsabihan. Pero ang Panginoon Kristo, nang sabihan niya ang alon sa kahangin,
at saka yung malakas na storm. Tumigil Ang nakalagay diyan, quiet, peace be still. And miraculously, the winds and the waves obey. Parang tao, parang may utak, ano? Alam niyo kung bakit? Jesus is bringing kingdom, and so far as He's shown the power upang ipakita niya na ang ating Diyos na ating sinusundan ay tiyak na may kapangyarihan. At hindi tayo dapat natatakot. He shows us the power and His power over nature. Tatandaan ko nung kami ay nagkaroon ng first anniversary ng GCC San Jose. Noon ay wala pa kaming church wala pang church doon. At medyo mayroon na kaming lugar. Nabili na namin yung lote doon. So ang ginawa namin, buhay pa noon si Pastor Olaes Ang ginawa namin, naggawa kami, naglagay kami ng parang lona o sako na tapos yun ang inilagay sa ibabaw. At tapos nagkaroon kami ng anniversary at maganda ang kantahan noon. Maraming taong dumalo. Maya-maya suddenly bigla na lang nangitim ang kapaligiran at ang lamig ng dumarating na hangin na talagang banta na uulan. Hindi lang ulan, parang thunderstorm or thunderstorm. At alam nyo, before ako'y mag-preach, ay sinabi ko na tayo'y sandaling manalangin. At ito po, sa ayaw niyong maniwala at sa maniwala man kayo, ito po yung talagang tunay na nangyari. Nag-pray po kami at nang mag-pray kami, ito po yung nakita naming resulta. Yung pong lugar namin ay walang ulan. Pero yung aming paligid doon sa may Southwoods, doon sa may bundok ng San Jose, doon sa may itaas, maski sa may itaas lang ng aming pinagtitipunan, doon sa may itaas. In fact, yung tubig ng ulan ay dumadaan doon sa ilalim ng aming mga paa dahil umaagos doon. Pero walang ulan sa amin. Isa sa mga kapangyarihan na kayang sumagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Kapatid, kung hindi mo pa kaya, kasi wala po tayong ganyang uri ng, manunulat para isulat yung mga miracles na ginagawa ng Diyos sa pagitan ng buhay ng GCCP family. Pero by all means, nalaman natin ngayon na ang Diyos pala ay gumawa nun. Isang beses ko lang nalaman yan during that time at yun po ay isang beses ding nangyari. First anniversary. At napakaganda po ng ginawa ng Panginoon noon. Kayang-kaya pala niyang gawin ito. At upang ipaalam sa inyo na ang Diyos natin, yes, wala tayong karapatan. At huwag nating pangahasan yung ganito Nung kami nasa, I think, ano nga bang lugar yon? Yung malapit sa may yung parang kilala yata yan sa may mga mambabarang. Nalimutan ko na nga kung anong lugar na yun. Sa Bisaya. Malapit ho yan sa may Negros. Oriental ba o Occidental? Yan, Occidental. Pagpunta po namin doon, nakasabay pa nga namin si Ding Dong noon At yun yata yung naging vice governor doon. Nung kami naroon, nagkakaroon kami ng parang conference ng what's this? Greater Grace Church. Daron kami. Biglang nagkaroon ng bagyo at yung bagyo yun, yung bagyong Juan. Sabi nga namin na kami nag-aaral na, biglang dumating yung napakalakas na ulan. Giba yung aming mga nasa paligid ng mga trees and so on and so forth. Meron akong isang nakita na lalaki na lumabas at kanyang itinaas yung kanyang kamay at sinabing, "Bagyo, lumayas ka rito. In the name of Jesus Christ." Sabi niya, "Bagyo, lumayas ka rito. Umalis ka. Alam niyo, habang nagtatagal, nagsawa siya sa kasasaway. Naalaala niya, hindi pala siya si Jesus. So, huwag tayong mag-attempt ng isang bagay na ang Diyos lang ang may kakayahan. Kaya ipagtiwala natin sa Panginoong Jesucristo ang lahat ng mangyayari sa buhay natin. When Matthew tells to Jesus na sabi, Jesus got up, yun po yung the same word na ginamit nung si Jesus Christ po
ay nagpabangon ng mga patay. Because once again, this miracle not only teaches us Jesus' power over storm, but Jesus is also power to save. Yun po ang ginamit dito. And Jesus rescued the disciples from death. Yun po ang ibig sabihin. And He rescues us from death also. Part of the miracles na ginamit dito, yung pong quickling pag-alis ng storm. At yun po isang napakagandang proseso na ipinakita sa atin. Yes, pagka minsan ang feeling mo, pag ikay nasa gitna ng problema at nasa gitna ng mga pagsubok, ang feeling mo, parang ang Diyos ay tulog. At pwede siguro kumanta ka, natutulog yata ang Diyos. Ano? Pero hindi ho totoo yun. Isang lapit lang natin sa Panginoon, andun siya. You'd notice na nang lumapit sila sa Panginoon, tumayo ang Panginoon sa Kristo kaagad, nirebuke niya yung hangin at saka yung storm at biglang tumigil. Kapatid, sometimes the Lord permitted all those things to happen into your life, hindi upang saktan ka, kung hindi upang itest yung iyong discipleship. Yes, there may be cost for discipleship. Pero alam natin na ang Panginoon din ang sagot. Tatandaan natin, pag ikay sumunod sa Kanya, parang sinasabi ng Panginoon, sagot kita. At yun ay kahit na sa storms in life, ipinakikita ng Diyos yan. Faith is incompatible with fear, and Jesus can rescue us from storm. That's the second lesson na gusto nating ipaalam. The third is that Christ is fully God and fully man. Doon po sa talatang 27, medyo mahirap po ito. Nang pinag-aaralan ko, medyo mahirap ito. Ang sabi, this man, ang sabi nga doon sa verse 27, the men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. Ang tindi, no? Ang sabi niya, sinong tao ito? Anong klaseng tao to? Na kahit na ang wind at saka ang waves ay sumusunod sa kanya. That is verse 27. How much Jesus, amen, ang una pong makikita natin, He is much more than a man. Yun po ipinakikita rito. Kasi ang kasama nila natutulog, tao, nahihiga, nagpapahinga. Pero nang siya bumangon, mayroon siyang kapangyarihan at kahit nga sinabi ko sa inyo, kahit pa tumayo ka at sabihin mo, okay, tumigil ka, and so on and so forth, pwedeng siguro tumigil yung bata at nasinuway mo, pero ang storm hindi. Baka ikaw pa nga ang sabuyan nito and so on and so forth. Baka ikaw pa nga ang mapahamak. Only God has the power to do that. And therefore, it shows that Jesus Christ is much more than God, much more than man. Jesus is definitely man sa kaharap nila. But this miracle shows us He is much more than a man. Doon po sa Psalm 65, you answer us with awesome deeds. Ang sinabi niya, awesome deeds of righteousness, O God our Savior, who formed the mountain by your power, who stilled the roaring of the seas and roaring of the waves. Psalm 65 verses 5 to 8. And again, doon sa Psalms 107, ang sabi, they cried out unto the Lord in the middle of their trouble, and He brought them out of their distress. And He stilled the storm to a whisper, and the waves of the sea were hushed. They were glad when they grew calm, and guided them to their desired haven. Psalms 107 verses 28 to 30. Only God has the power over the sea. And so Jesus, showing these miracles, ipinakikita na sa atin that He is more than man. Wala hong may kakayahang pwedeng gawin ito. Ang Diyos lang. And therefore, isa lang sa nagpapakita that in kingdom living, we have a man na kasama, pero He is more than a man. Siya po yung isa sa makikita nating kagalakan natin na mayroon tayong Diyos na kasama na sa forma ng isang tao. Pangalawa, He is the master of heaven and earth. He is the master in heaven and earth. Jesus' power over the storms shows us that He has all the authority in heavens and in earth. At ang disciples ay nagsabing, even the waves, even the wind and the waves obey Him.
kahit na anya ang mga hangin at ang mga alon ay sumusunod sa kanya. The word obey dito sa Griego, ibig sabihin is to do what someone says to carry out orders. Yun po ang ibig sabihin nito. And that's exactly the winds and the waves did. Be quiet, be still. And the waves and the winds obeyed. Yun po yung pinakamaganda. He has the power to do that. Mayroon siyang kapangyarihan upang gawin ito. Even the waves, kayang gawin nga ng Panginoon ang anumang mga bagay kung ito ay siyang makapagbibigay ng kaligtasan sa kanyang mga anak. Ay kung yun ngang mismong katawan niya at yung kanyang buhay ay naihandog niya para sa atin, how much more yung mga pangangailangan natin na siya lang din ang lumalang, ang hindi sumunod sa kanya. Kung tayo hihiling pa ng sobra doon, na ibigay na niya ang kanyang buhay, ano pa pang gusto natin? Ang pagsunod sa Panginoon Kristo ay ipinakikita sa mag-ita ng kanyang mga miracles, yung kanyang himala, upang ipaalam na may kasama tayong sa tingin natin ay tao, pero ang totoo, He is more than man. You will be assured, ikaw ay makakasigurado na kahit na ikaw ay naglalakad anuman ang oras ng gabi at anuman yung iyong problemang pinagdaraanan, ang sabi po ng Panginoon, hindi siya marunong mang-iwan. At gusto kong banggitin sa inyo that He is not only Lord and Master over illness, as shown doon sa healing niya ng mga diseases, but He is also the Lord and Master over nature, as shown doon sa calming of the sea and the waves. Si Jerome ay nagsabi na ganito, creation recognizes the Creator. Ulitin ko, ang sabi po ni Jerome, creation recognizes its Creator. What kind of man is this? He is a man, but he is much more than a man. He has all the authority in heaven, under heaven, and under in heaven and under heaven. Ang tawag natin dito, He is fully God and He is fully man. Concluding this message, gusto kong ipaalam sa inyo that Jesus Christ is proclaiming the kingdom of God, and then He demonstrated the power. Yun po yung mararanasan natin kung tayo ay nasa under ng kanyang kapangyarihan sa kanyang kingdom. Sa magitan ng kanyang miracles, calming of the storms, shows us that Jesus has the power over nature. The Jesus who is still the storm in the Sea of Galilee is the same Jesus who created the world and sustains the world. And He continues to intervene in the world, even our world today. Kung kayo natatakot at marahil storm ang tingin nyo dito sa pandemic na to, sabi nung isa'y medyo masakit yata, itong Delta na to, ako'y naniniwala na sa Panginoon, may purpose lang siya kaya ito pinahihintulot niya. At ang isa sa mga purposes, kagaya siguro ng ginawa niya sa mga alagad, kasama siya. Pero nakaranas ang mga alagad ng storms. Nakaranas sila ng malalakas na alon. Pero kasama sila. Pero ipinakita ng Panginoon, demonstrate niya, ang dapat maging ugali ng mananampalataya. Manatili tayong matatag. Manatili tayong nananampalataya. Huwag tayo kailanmang mawalan ng pag-asa. Ang takot ay hindi dapat mamayani sa atin. Dapat tayo ay manampalataya. 4 na bagay ang gusto kong iwanan sa inyo ngayong umaga. Una, Christ knows exactly what is happening to you. So, relax. Walang bagay na nangyayari sa'yo na hindi alam ng Panginoon mo. Huwag nga tayo makaarte na akala mo hindi alam ng Diyos yung mga paghihirap mo. Hindi totoo yun. God knows exactly what is happening to you. At alam nyo, kaya pinadala ng Diyos yung marahil ay mga pagsubok at mga problemang yan. Kagaya rin ng ginawa niya dito sa mga alagad. Parang siya'y tulog. Pero once na ikaw ay dumaing, andyan kaagad ang tulong. So, relax. Tawag ng iba ay chillax. Pangdalawa,
We must completely trust Christ in every aspect of our life. Ano man yung aspeto sa buhay natin, whether it be uh, pananalapi, whether it be health, whether it be emotional, or whether ano man ang nangyayari sa buhay mo, isang bagay ang nasisigurado natin. Kaya nating pagtiwalaan ng Panginoon sa lahat ng ito. Pangtatlo, call upon the Lord to rescue or to rescue you from any danger. Call upon the Lord to rescue you from any danger. Makikita natin na parang sila sinisiklot-siklot yung kanilang bangka. Parang idinuduyan na lang sila. At kaunti na lang siguro tataob na yon. Pero paano tataob yun kung kasama mo ang Panginoon? Kapatid, nothing can threaten ang Panginoon. Ganun din naman, nothing can threaten us kung kasama natin ang Panginoon. Kahulihan, care for the perishing and the dying without Christ. Ang Panginoon Kristo, nang tawagan ng kanyang mga alagad, andun siya kaagad. Nai-enjoy natin yung mga blessings na to dahil sa kagandahan ng Panginoon at dahil sa kanyang biyaya. Ang tanong ko'y ganito, kayo lang ba at tayo lang ba ang dapat mag-enjoy nito? Alam mo, bawat araw mayroong namamatay. Isang ka-eskwela ko, kahapon lang o kanina lang. Isa sa naka-eskwela ko, I think that's my second year sa high school, sa Pedro Guevara Memorial High School. Siya po ay isang malapit din sa akin, pero namatay siya at COVID din po ang nakamatay. Napakarami pong namamatay. Yung pong iba ay umaasa na sila'y gagaling. Kagaya na po ni Pastor Rene Atienza, yung kanyang asawa. Yung pong isang kaibigan namin, nakasamahan namin sa CCI, sa Crossing Cultures International. Yung mag-asawa, si Aaron Isler at saka yung kanyang misis, sila po ay nag-decide na isang buwan muna silang magpapahinga at magkakaroon sila ng bakasyon. They went to Alabama. At sa kanilang pagpunta ron, nakatagpo sila ng COVID. Si Aaron, patay na ho siya. He's a very good magigitarista at saka mahusay po siyang song leader sa church. Walang iginagalang ito. Pero kung ikaw ay may Kristo, ano man yung bagyong dumarating sa atin, sa palagay mo ba hindi ang Diyos nagmamalasakit? Hindi mo ba alam na ang Diyos ay may malasakit sa atin? Kung ang kanyang kaisa-isang anak ay naibigay na sa atin, how much more yung mga bagay na mas maliit kaysa doon? Ating pagtiwalaan na tayo nasa secured na mga kamay. And there is nothing so secured sa mundong ito. There's no place in this world so secured sa buhay na to kung hindi ang kamay ng ating Panginoon. He has the power over nature. He has the power over mga sicknesses and so on. Just trust Him. Ang mahalaga, ang magtiwala tayo sa Kanya. Let's pray. Our Heavenly Father, we would like to thank you and would like to praise you for this message. Thank you that you have demonstrated Jesus Christ to us. Not only the power sa mga sicknesses, but power over nature. Yes, we believe na mayroon kang magagawa. And Lord, tulungan mo po na kung kaya mong sawatain sa isang salita lamang ang bagyo at saka ang mga alon malalakas. How much more ang COVID na to? Sa namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Ikaw po ang magpala sa aming mga kapatid na baka ang mayroon silang mahal sa buhay na biktima po ng COVID. At yung iba marahil ay nasa karamdaman pa ngayon. I pray that in Jesus' name, ikaw po, Panginoon, magbigay ng kagalingan at patuloy mag-encourage sa amin. Pagpalain mo po ang iyong mga anak at tulungan mo kami mamuhay na mayroong pananampalataya at kagalakan. In Jesus' name, amen and amen.